Handa na ba kayo sa Ultimate Tambakan Tour? Dahil ang Bantar Gebang sa Indonesia, hindi lang basta tambakan ng basura. Isa tong Disneyland ng mga plastik, karton at sirasirang sapatos. Pero hindi ito basta kwento ng kalat. Kwento to ng sakripisyo, diskarte at buhay sa tambakan. Kung saan ang kita ay nasa kalat at ang future nasa plastik. Ito ang Tito Jones TV, ang tagasalaysay ng kwento ng mga bayani ng tambakan. Samahan niyo ko habang binubuksan natin ang amoy kalawang na kabanata ng buhay sa isa sa pinakamalaking tambakan ng basura sa buong Southeast Asia. Tito Jones TV. Sa loob ng halos 2 dekada, ito si Manong Rasidin ay umaakyat ng bundok araw-araw. Hindi bundok ng yelo, hindi bundok ng tagumpay, kundi bundok ng basura. Araw-araw siyang umaakyat para maghanap ng kahit anong pwedeng ibenta o ipakain sa pamilya. At hindi lang siya, libo-libong katulad niya ang tinatawag na pemulong o mga Avengers ng basura. Sila ang mga independent basurero ng Indonesia. Pero hindi sila basta-basta nakakalusot, kailangan pa rin ng basura clearance pass mula sa gobyerno para makapasok sa tambakan. Etong si Indan, dati siya magsasaka. Pero mas malaki pa pala ang kinikita sa paghalukay ng basura kaysa sa pagtatanim ng palay. Kaya yun, iniwan ang buhay sa bukid. Ang Bantar Gebang landfill ay malapit lamang sa Jakarta. Araw-araw may parating na 7,000 toneladang bagong basura galing sa Jakarta. Kaya kung may nawala silang tsinelas noong 2007, baka nandito pa yan ngayon. Kasing laki ito ng 200 football fields, parang SM Mall of Asia, pero puro basura ang laman. At nasa 6,000 katao ang nakatira sa paligid nito. Slum City na may mountain view ng basura. Ang hangin dito may karakter. Isang deep inhale lang, para kang sinapak ng expired na gatas, sardinas at diaper sa isang combo. Ito naman si Kuya Indan, 2 taon na dyan nakatira. Noong una takot pa siyang lantakan ang pagkain na kukuha mula sa basura. Pero ngayon, talo-talo na. Basta hindi amoy battery, pwede pa. Balik tayo kay Manong Rasidin na naghahanda na parang regular na office worker, kaso ang opisina niya, amoy saging na panis at diaper na bagong hagis. Araw-araw may dumarating na 1,300 truck, karamihan ay galing pa rin sa Jakarta. Pero hindi porket basurero ay basta-basta na lang nag-uunahan sa kalat. Dito delikado. Lalo na sa mga excavator ng gobyerno. Yan ang bossing sa tambakan. Kinakamada nila ng maayos ang mga basura para di gumuho ang buong bundok. At ang makulit na tatanga-tanga ay pwede mabatukan ng backhoe. At yan si Danny Curnyawan, 18 years na nag-ooperate ng makina. Itinuturing niya na parang pamilya ang mga nangangalakal dito. Mukhang chick boy pero basura pa lang ang kayang tirahin. Dahil sa delikadong lugar, hetong si Rasidin, muntik nang masama sa basura slide challenge ng 1 beses. Pero ayos na, buhay pa rin. Tuloy ang kalakalan ng mga recycle na bote, karton at bakal. Pero ang pinakaastig, buto ng mga hayop. Mas malaki ang kitaan. Binibili ito ng mga local artist para gawing alahas. Swerte kung buto ng tao ang mapulot nila. Limited edition. Baka pwedeng ibenta kay Boss Toyo. Pero may mas delikado pa sa tambakan. Yan ay ang methane gas. Galing sa mga nabuburong mga sirang pagkain, kahoy at papel. Pag sobra-sobra na, pwede silang masuffocate. Katunayan noong 2005 pumutok ang methane sa isang tambakan sa Java. Avalanche ng basura ang sumunod. 143 katawang namatay. Karamihan ay mga basurerong tulad nila si Din na nakatira malapit sa landfill. Pero hindi yan hadlang sa kanya. Work is work, ika nga. Kumikita siya ng mga $25 kada linggo. Nasa 1,400 din naman. Hindi kalakihan, pero mas malaki pa raw yan kaysa kinikita na magsasaka sa kanila. Ang mga napupulot niya, binibenta niya sa middleman na si Adi, na ibebenta rin sa iba pang trash dealer syempre. 20,000 pamilya rin ang umasa sa ganitong kalakalan. Dati ay palayan at gumatal lang tong lugar.
Pero simula 1980s, tinabunan na ng basura, kalikasan out, kalat in. May 5 anak nga pa itong si Rasadin at pangarap niyang makaahon sila sa tambakan. Habang di pa sila nakakaahon, ay baka naman pwede pa makahirit pa ng isa kay Mrs. Si Indan naman may mensahe sa mga mayayaman. Orang kaya ini kalau beli makanan jangan banyak-banyak, secukupnya aja buat anaknya, jangan dibuang, sayang. Jangan dibuang dulu, kasih orang-orang yang susah seperti aku ini. At yan ang kwento ng mga tunay na haligi ng tambakan. Sa bundok ng basura, may pag-asang umaalingasaw. May pangarap sa ilalim ng plastik at may kinabukasan sa bote at lata. Kung nagustuhan niyo tong kwento ng kabuhayan sa tambakan, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe. Hanggang sa susunod na kwentong iyo. Pero wow! Shout out sa bago nating subscriber na si Rorel Llanos ng Batangas. Follow din natin si Carlos Mendibel sa Albano family ng Ginubatan Albay Bicol. Kina Jeneline Antaso ng Hong Kong at sa mister niyang masarap magluto na si Ruben Antaso dyan sa Cavite. Kina Ryler Lorena, Vicente Almosera ng Tawi-Tawi, Mark De La Cruz ng Zamboanga City. Sa mga taga State of Mayon Country, Ginubatan Albay, Big Daddy Scoop Gem Official. Sa mga Masinas at Mohor family ng Lipa City, Batangas, Urak Mix 9913, Kaiser Renco Misa, Martil Lado, Junior Dari, at binabati ko ng happy birthday si Lemuel Lagami. Pabuhay ka hanggat may tao sa ibabaw ng lupa. Salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli.